At sumagot na nga ho guys, itong si House Speaker Martin Romualdez laban sa mga accusation ni former President Rodrigo Roa Duterte laban dito sa ating Pangulo. Talagang intense na intense ang mga eksenang ganap sa politika sa bansang Pilipinas. Kada minuto, kada oras, talagang sunugan, mata sa mata, ngipin sa ngipin at pangil sa pangil ang nagiging labanan dito. So ngayon, meron akong ipapakitang video sa inyo guys na talagang literal na masyashock ang bansang Pilipinas sa binitawang statement. Grabe ang tapang ni House Speaker Martin Romualdez at nasabi niya ito sa ating former president na matapang din. Talaga nga naman kaya nasabi ko na ngipin sa ngipin, pangil sa pangil dahil hindi din nagpapatalo ang kabilang kampo. Hindi sila nananatiling tahimik sa mga accusation na mabibigat na binitawan ni former president. So ngayon, ito ay ukol sa usaping, accusation na bangag daw, nagdodroga ang ating presidente. Ngayon, mariing binitawan ni House Speaker Martin Romualdez na naiinggit itong si former President Rodrigo Roa Duterte dahil sandamakmak ang achievement na nagawa ni President Bongbong Marcos na hindi niya nagawa nung kanyang administrasyon. So imagine, sabi ni House Speaker Martin Romualdez, nangako ka na within 3 months mawawala ang droga. So binudol mo kami sa pangako mo, and that is the reason why kung bakit ka nanalo. Binoto ka ng mamamayang Pilipino dahil sa agenda mong war on drugs na pinangakuan mo within 3 to 6 months mauubos ang mga drug lords, mga addict. Pero up to this moment, ang pangako mo is still pangako lang. And mariinding binitawan ni House Speaker Martin Romualdez na marami kang pinatay. Nako, marami kang pinatay. Galing mismo yan sa bunganga ni House Speaker. So, confirmed. So guys, meron nang namumuong connect the dots. So, kinonfirm na nga ni House Speaker Martin Romualdez na marami siyang pinatay na tao. So, does it mean na yung ICC, tapos na atang mag-conduct ng investigation? And tama nga ata yung sabi ni former Senator Antonio Trillanes, within the mid of this year, sa kalagitnaan ng taong ito, ilalabas na ang warrant of arrest. So, para wala na akong madaming satsat, we should watch this intense interview na galing mismo sa bunganga ni House Speaker Martin Romualdez. Unang-una, baka nahirapan naman talaga si President Duterte kasi yung plataforma, kaya nanalo siya, ay federalismo. At yan, hindi lang yung amendment ng economic provisions. Ipagbabago yung buong sistema ng government. Mukhang hindi niya nakayanan. Ngayon na lang may nag-uunsad na magandang move for charter amendments. Baka nakikita niya na yung hindi niya magagawa. Baka mangyayari na ngayon. Kaya baka sinisiraan niya. Pero at the very least, yun ang sinasabi ko. Baka binubudol-budol din tayo noon. Diba? Kasi sinabi niya, yan ang basehan kung bakit siya naging presidente. Wala naman siyang ginawa na maayos. Sinabi din niya, di ba? Pinag-usapan niya kanya, drugs. Ibigyan daw siya ng 3 buwan. 6 na taon ang daming drugs pa rin. At yung nangyari din, ang dami ng pinatay. Kaya mag-isip-isip na lang muna siya. They say those who are in glass houses should not cast stones. Baka hindi niya alam na marami siyang kakukulangan, di ba? At sa papilyang Duterte, siguro konting galing naman sa ating malang presidente at saka pamilya niya. Yung pananaw naman ninyo, ginara naman kayo, di ba? Masyadong maaga naman ninyo yung gusto pagbaksak isang regimen ng President Ferdinand R. Marcos Jr. Very popular siya. And he was elected with a bigger mandate
then the former president. Kaya igalang naman natin yan. Yan po ang mandato ng taong bayan ng Pilipinas. Thank you. Okay, 'di ba? Intense. Talagang naglalagablab, umaapoy, umuusok. Lalo na sa part na kanyang pagsasalita na tingnan mo, wala ka namang ginawa sa loob ng 6 na taon. Talagang ako'y nagulat at nawindang sa bawat sentimentong katiting na statement na binitawan ni House Speaker pero literal na malaman. Nagigets nyo ba guys yung punto nung pagsabi niya na marami kang pinatay? So nagigets nyo na guys na, sinabi niya yon because I know na meron siyang data. I know na nakakalap na sila ng mga information. And possibly within the middle of the year, yung ICC baka pumunta na and aarestuhin, magkakaroon ng warrant of arrest. So wala naman kasi mga pulis ang ICC, pero sa pamamagitan ng Intercom, pwedeng Interpol, pwedeng madakip sila. So, oh my God, napaka-intense. Tapos sinabi niya pa na yung mga binitawan mong salita, mag-isip-isip ka. So what does it mean? Mag-isip-isip ka sa mga binibitawan mong salita. So meron ng pagbabanta na rin dito si House Speaker Martin Romualdez. By the way guys, sa mga hindi pa po nakakaalam, itong si former President Duterte, alam naman din ata natin kasi kalat na sa social media, na pinagbintangan ni former itong si President na gumagamit ng droga. May presidente tayong addict at merong, nung President, mayor siya, meron siyang lista ng mga nasa narco list. Pero, hindi siya nagtunog, hindi siya nagtunog na sisimpatyahan siya ng mga tao. Kasi ang nangyari guys, lalo siyang lumubog. Imagine mayor pa lamang siya. And then meron siyang mga list ng mga addict or mga nasa narco. So ano yung magiging ambag niya as a mayor para solusyonan ang droga? And we all know, nung mayor siya, the president is, Aquino. So si Noynoy Aquino. So we all know na kalaban, karibal ni Aquino itong mga Marcoses. So possibly, 'di ba? Dapat ginamit na 'yon ni Noynoy Aquino yung sentimento ni Duterte kung totoo sana na nagdodroga, kaso mali eh. This is a false accusation and the PDEA confirmed that the name ni President Bongbong Marcos was not in the list since 2002 nung nabuo yung ahensya ng PDEA. So, 'di ba? Nakakaloka. So, greedy moves ito ng mga kabilang kubon. So, nag-early campaign na sila para sirain ang administrasyon. And 'di ba, isipin niyo na lang guys, kung meron tayong malalim na pag-iisip. Pag may narinig na nakasiraan itong mga Dilawan or mga Aquino, pwede nilang gawin 'to. Panglaglag kay sa mga Marcoses, pero wala namang issue ng addict, droga nung panahon ng 2016 nung tumakbo bilang Vice President itong si President Bongbong Marcos. So alam natin nagawa-gawa niya lang yan. And sabi niya hindi niya sinabi because they are friends. So ngayon, how many friends ang pinagtakpan mo? So calling the attention of the third limb, Michael Yang. So, meron bang katotohanan na tinanggal ni former President, itong mga names na to dahil sa kanilang tinatawag na di umano'y pagkakaibigan at samahan? So, Duterte doesn't make sounds you good and makakakuha ka ng simpatsya. Kasi ang nangyari dito, lumubog ka. Ikaw yung lumubog dito. Kasi ang nangyari, parang naging mukha ka ng protector ng mga high-profile person. Talsik laway ko punyeta. Nakakagulat. Napaka-intense ng part na to.
Anyway, yun ho yung sagot ni House Speaker Martin Romualdez dito sa mga accusation and warnings ni FPRRD kay President Bongbong Marcos. So that's it guys. So a little update sa mga mamamayang Pilipino.